Magandang araw mga kaibigan. Mag-advertise muna ko, mayroon tayong available stock ng dark chocolate. As usual, yung gustong mag-order, dito kayo mag-text or tawag 0916-9000-997. Buong Pilipinas po pwedeng mag-deliver, ipadala through LBC. So first come first serve dahil limited ang stock. Hindi ako nagbebenta nito, umiinom lang ako araw-araw dahil napakasustansya at gusto ko lang matulungan ang mga farmers ng Bukidnon na nagtatanim ng kakao. So, Tablia dark chocolate. Okay, bigyan natin ng opinion, reaction itong post ang balita ngayon. Pahayag ito ni Senator Padilla sa kontrobersya na kinasasangkutan ni Attorney Guanzon, yung nangyaring incident sa Rockwell Mall sa Makati. Todo rescue, dinipensahan ni Senator Padilla ang ating minamahal na Attorney Rowena Guanzon. Okay, ito. Mas lalong katangahan ang pumanig sa Pinoy na iyan. Ito ang mariing pahayag ni Senator Robin Padilla sa paglilinaw na Filipino-Chinese umano ang sumita at nagpaalis kay dating COA COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon sa isang mall sa Makati. Tinuligsa ni Padilla ang argumento na Pilipino umano ang sumita at hindi dayuhan. Iginiit na mas lalong hindi ito katanggap-tanggap. Pilipino daw, hindi Chino ang sumita kay Attorney Guanzon sa mall. Ito ang payag ni Senator. Di mas lalong katangahan ang pumanig ka sa Pinoy na yan, senior citizen na si Attorney. Binigyan din niya, si Senator Padilla, ang malinaw sa batas ang paggalang at pag-aalaga sa mga senior citizen. At dapat ay nagpapasalamat pa ang mga nanita dahil hindi nauwi sa mas masamang insidente ang tensyon. Nasa batas natin ang pag-aalaga at paggalang sa senior citizen. Magpasalamat nga dapat ang Pinoy na yan at hindi na atake o na disgrasya dahil high blood si attorney sa kawalang modo niya. Anong klaseng Pinoy yan? Dagdag pa ng senador, bahagi ng pagiging Pilipino ang paggalang sa nakakatanda at pag-aruga, hindi ang paninita at pagpapalayas. Pagka-Pilipino natin ang paggalang sa matatanda at pag-aruga, hindi sitahin mo at palabasin dahil umubo. Sa kanyang mga sumunod na komento, iginiit din ni Padilla na hindi politika ang usapin, kundi batas at kultura ng paggalang. Wala kaming political alliance ni Attorney Guanzon. Sabi niya, batas at pagka-Pilipino ang usapin dito. Matanda si Attorney Guanzon, galangin ninyo. Pinuna rin niya ang mga kumukestyon sa naging reaksyon ni Guanzon. Mangyayari ba ang insidente na yan kung hindi dahil sa aksyon ng walang modo na yan? Agree. Agree ako doon. Ang nagsimula, yung tao na yon na Filipino-Chinese, kung ako ang umubo at pinapalabas niya ako sa mall, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko, baka may mas masamang mangyari. Anong karapatan niya na magpalayas? Public place yung mall. The best thing he can do is umalis. Para hindi siya mahawaan sa pagkaubo. At nagbigay pa siya ng hamon sa mga taga-Luzon na subukang gawin umano ito sa mga matatanda sa Mindanao. Sabi niya, gawin nyo yan sa matatanda sa Mindanao. May paglalagyan tayo doon. Elders ay elders. Ang matanda ay matanda. Bilang patibay, binanggit ni Padilla ang mga batas na nagproprotekta sa senior citizens
kabilang ang RA 7432, RA 9257, RA 994, RA 10645, RA 11982. Ang daming RA. Pinakalas yung Expanded Centenarians Act. So, agree ako kay Senator Padilla na ang simula ng lahat ay yung Filipino-Chinese na yan. Sabihin nila natin Filipino-Chinese. Yung reaksyon ni Attorney Guanzon is hindi ko masasabi. Baka mangyari rin sa akin yun pag ako ang nasa kalagayan niya na dahil lang sa aking pag-ubo ay sinabihan na get out of this mall, you are contagious. Eh talagang magpapanting ang tenga ko. Ito, kwento ng aking wife. Nasa airport sila kasama aking anak. Sa Naiya 3. Narinig ng wife ko, may isang foreigner, pinapagalitan niya ang kanyang Filipino fiancé ba o husband. Tinagalog ko na lang ay ganito sa pagkain. You Filipinos are very ignorant. Mga ganon. You are so dumb. You are so... Yung foreigner, nasa bansang Pilipinas, dinadowngrade niya ang mga Pilipino. You Filipinos are dumb. So like this, so like this. Ang misis ko, kwento niya sa akin, uminit ang tenga niya, aksyon na siya, pupunta doon para sitahin ang foreigner. Mabuti, nabantayan ng anak ko, Mami, huwag, sabi niya. Hinihila niya ang mami niya dahil sabi ng wife ko, tatadyakan ko na siya eh. Nandito siya sa Pilipinas, tapos minamaliit ang mga Pilipino, mga dumb, mga tanga, mga ano. Ganon. Kaya naiintindihan ko si Attorney Guanzon. Igalang nyo kaming mga matatanda. Tingnan nyo, mga buhok namin. Huwag niyong bastusin. Tama, pag nandito ka sa Mindanao, ganon mga matatanda, lalo na mga kapatid nating mga Muslims, grabe ang paggalang nila sa mga elders, itong kultura ng kapatid nating Muslim. Huwag niyong subukan dito sa Mindanao. Masisira ang buhay niyo. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at bako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Karon mo na ni si Uncle mataga ano gyero nga magatop na siya sa iyong balay. So, dito lagi ang balay mga So, nahuman nagyod ang balay. So, nahuman nagyod o atop. So, nindot na kaayo. Imo na to day. Imo na to. Nahuman na to. So, nindot na gid kaayo ang yang balay kay nahuman na. So unsa ang imong masulti nga nahuman na gyud ang imong gipatindog nga balay nga natagaan ka gyero. Nagpasalamat ko sa Ginoo kay natagaan ko gyero.
Salamat gid kay sa nag-sponsor. Kaya kung wala ang tabang dili gyud ko makabalay. Nanginaot ko nga dagan pa ang matabangan nga sama na ko nga nakabalay. Oh, nakabalay na ka. So pila na ka tuig aya pa ka nakabalay? 2 years na. So 3 years na siya aya pa nakabalay. So nindot na kay ang balay. So nagpasalamat siya sa nagatanaw sa video o labi na sa Ginoo o sa nag-sponsor. Sige, salamat.